Ang presentasyong ito ay patungkol sa mga batang ina at ang mga posibleng mangyari sa maagang pagbubuntis. Na may makatulong ito para malinawan ng mga isip ng mga kabataan sa ngayon at mamulot sila sa magiging epekto ng kapusukan na nagre-resulta sa maagang pagbubuntis. Sa hirap ng kanilang pinagdaraanan, tila nasa hukay nga raw ang isang paa ng bawat inang nanganganak. At ayon sa mga pag-aaral, lumalabas na doble pa ang peligro kung ang inang nagsisilang ay wala pa sa hustong edad. Pero hindi lang daw ang pagtaas ng mga kaso ng teenage pregnancy sa Pilipinas ang nakababahala. Ang higit daw dapat pagtuunan ng pansin ay ang epekto nito sa kalusugan ng batang ina at ng kanyang sanggol. Maraming risk ang pagbubuntis ng maaga. Maraming hindi na nakakaalam na by getting pregnant at early age, napapataas nila ang risk of acquiring the virus that causes cervical cancer. Tumataas din yung risk ng preeclampsia o yung tumataas ang blood pressure at nagmamanas. Kung minsan, nagkakaroon din ng mental illness at depression ang mga batang ina, maging ang kanilang mga anak. Paano mo pinaalam sa mga magulang mo na magkakaanak ka na? Siyempre, kinausap ko ng maayos, gano'n, para hindi nakakabigla, para hindi naman magkagulo, kasi nga, bata pa. Hindi ba sila nagalit? Nagalit, syempre, kasi yung ate ko, bata din siya nag-asawa, ngayon, 2 na anak niya. Ako na lang yung babae, kaya parang ako na lang yung aasahan, pero nag-asawa naman ako, parang gano'n. Paano mo binubuhay ang pamilya ngayon? Teenage mom ka na, single mom ka pa? Mahirap, pero kaya pipiliting makapag-trabaho ng ayos. Importante pa ba sa iyo ang kasal? Siyempre, kasi mas maganda yung kasal ka. Kasi nga, may katibayan na parang bata, hindi nahihirap paglaki. Anong pakiramdam na nanganganak? Mahirap. Paano mo ipinalam sa mga magulang mo na magkakaanak ka na? Sinabi ko lang kay inay, tapos okay lang. Hindi ba sila nagalit? Noong una, medyo nagalit sila kasi bata pa. Ano ang mga problema na kinakaharap mo at paano mo ito nasosolusyonan? Noong una, yun lang pag bubuntis ko naging problema ko. Pero ngayon okay na dahil makalabas na si baby. Ano pong naging reaksyon niyo nung malaman niyo po na buntis po ang anak niyo? Sumama ang loob ko, pero nung nagtagal na, tinanggap ko na rin. Wala din namang mangyayari kung hindi ko siya tanggapin. Ito, larito na. Natanggap niyo din po ba kaagad yung naging asawa niya? Oo naman. Mabait naman. Ano pong pakiramdam na meron na po kayong apo? Masaya. Nakakatuwa. Paano niyo po ipinalam sa mga magulang niyo na magkakaanak na kayo? Sinabi ko na mag-aasawa na ako. Gusto ko na. Paano po kayo nakapag-adjust sa sitwasyon? Kunting kakalusapan. Sino po yung mga naging inspirasyon niyo po para po malutas po yung yung mga problema na kinakaharap niyo po? Mga Paano niyo po binubuhay ang inyong pamilya? may paghahanap buhay namin mag-asawa. Paano niyo po pinagkakasya yung kinikita niyo po na mag-asawa? Kahit tawag ng ulam. Tawa-tawa, ginakabidyo ha. Paano niyo po pinagkakasya ang oras niyo po sa pag-aalaga ng anak at sa asawa niyo po? Aba, sa mga anak araw, sa asawa sa gabi. Importante po ba sa inyo ang kasal? Aba, siyempre. Pinaka-importante yun. Kaya kailangan ang nagpipisan, nagpapakasal. Dahil pag hindi nagpapakasal, parang walang kwenta ang pagsasama ninyo. Kamusta po ang pagiging teenage mom? Okay naman. Medyo mahirap kasi first time lang namin magka-baby, tsaka hindi naman namin expected na mabubuntis agad ako.
Paano niyo po ipinalam sa mga magulang niyo po na magkaka-baby na kayo? Sinabi ko po muna sa mami ko, tapos naintindihan naman niya, tapos sinabi niya kay daddy. Tapos saka lang kami nag-usap-usap dito, saka lang sila nagpunta sa amin. Kasi hindi naman kaagad-agad matatanggap ng nila. Pero tinanggap naman nila, hindi naman sila nagalit sa akin kasi legal naman kami. Ano po yung mga problema na kinaharap niyo po at paano niyo po yun nasolusyonan? Wala naman parang problema kinaharap kasi siguro yung sa yung mga bagay na yung parang iisipin namin na hindi agad matatanggap kasi nga bata pa. Okay lang naman pati sa akin kasi nagtatrabaho naman ako, tapos okay naman at tanggap naman nila. Paano po kayo nakapag-adjust sa sitwasyon niyo po? Wala, kinakausap ko lang yung mga tito ni Angelo, binibigyan nila ako ng payo. Sino po yung naging inspirasyon niyo po para po malutas po yung problema na nakaharap niyo po? Ito, si baby. Kasi siya lang naman yung buhay namin eh. Paano niyo po binubuhay yung pamilya niyo po ngayon? Binubuhay namin yung pamilya namin kasi tinutulungan kami ng magulang ni Angelo. Hindi naman sila nagdadamit ng support sa amin. Paano niyo po pinagkakasya po yung kinikita ng pamilya niyo po? Hindi naman kami magastos, kaya yung kasya lang naman yung budget namin para sa isang buwan, labis-labis pa. Kasi wala pa naman kami masyadong ginagastos dito lang sa bata at saka sa Paano niyo po pinagkakasya po yung inyong oras sa pag-alaga po kay baby tsaka sa asawa niyo po? Hindi ko na kailangan alagaan yung asawa ko. Matanda na. Dito na lang kay Tutoy. Lahat ng oras kasi hindi naman din madali sa pag-alaga ng bata eh. Importante po ba sa inyo ang kasal? Oo, kaya nga nagpakasal kami kahit buntis na ako kasi mahalaga yung apelyido ng ama na dadali ng bata kaysa maging illegitimate child yung bata na hindi naman kami kasal ng papa niya. Ano po ang inyong maipapayo sa mga kabataan ngayon? Wag lang silang magpadalos-dalos, tapos mag-isip muna sila sa mga gagawin nila. Yun lang.